Welcome back to my channel. Good morning po sa ating lahat. Ngayon guys, mayroon tayong pupuntahan sa Taytay guys, kasi yung aking classmate ay siya ay nandito ngayon sa Manila. Gawa ng siya ay nagpa-opera sa kanyang paa guys. So galing pa siya ng Samar, G1 Eastern Samar. Ngayon pumunta siya dito guys para magpa-opera. So mayroon siyang service na DE64 na multicab Suzuki. Yun ang ating i-check kasi ang pang sabi niya, kailangan ko daw muna ma-check bago sila bumalik uli ng probinsya ng G1 Eastern Samar. So ngayon guys, ang check natin ay kung paano ang kondisyon ng kanilang sasakyan, kasi bago daw sila pumunta rito sa Manila ay hindi daw yun na-check o hindi man lang napa-check up sa mga talyer. Kasi sa aming lugar guys is bihira yung mga talyer. So sa madaling sabi, malayo ang talyer sa amin. So basta na lang niya ibinyahe yun papunta dito guys sa Manila. So ngayon guys, yun ang sadya natin, kaya tayo pupunta ng sa Taytay, Rizal. So andito tayo ngayon sa Pasig. Biyahe tayo ng papunta ng Taytay guys. So sana yung kanyang trouble ay minor, o sana walang overheat na issue o preno, o sana walang ganun na problema. So yun guys ang ating chichik dyan, ang kanyang langis, kung okay pa ba, kung dapat na ba siyang i-change oil, kung naka 5,000 km na ba. Yung pagdating po sa tubig guys or overheating, kailangan ma-check ang water pump, yung tubig kung okay pa ba siya, malinaw o nakakulant, mas maganda. Tapos guys, yung ating water pump, yung ating belt, yung ating thermostat, yun po ang pinakamalaga guys, thermostat, kung nag-open pa ba siya, or yung kanyang pan or nag-automatic. So guys, so mas maganda sana kung i-check yung guys bago natin ibiyahe ng malayo. So ganun guys ang ating gagawin sa unit na DE64 na Suzuki multicab. So sana Mr. Abuseo, siya po ay aking classmate, sana ay maging successful yung kanyang operasyon. Guys, safety pag magbiyahe, naka full helmet, tapos naka mask tayo para hindi masyadong mainit guys. Parang hindi maamoy mo, Sherlyn. Bawalaw. Guys, helmet tayo guys para mas safety tayo. Ibo guys ang helmet, gamit natin helmet para safety at sigurado. Pwede na! So yun lang guys, hanggang dito lang aking video. Biyahe tayo. Cellphone mo, pasalamat ka. Tingnan mo! nandito ngayon. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na i-check natin sasakyan. Kasi ito guys, so ipa ito ng Samar. So kailangan to ma-inspeksyon.
Bali guys, ang check natin dito yung kanyang langis, tapos yung ating tubig, o kung ano man ang ating mapansin guys, yun ang ating gagawin dito. So ito pala yung ating classmate na Mr. Shobert Abusio sir. So galing pa sila ng G1 Eastern Samar. So yan guys, medyo nagkaroon ng kanyang pa ng sakit. So ayan, nagpa doktor. So ayan guys, by the way, andito tayo sa ating D64W Turbo. So ito guys, ang madalas nito guys, ang nagbablog dito is yung mga taga Cebu, kasi doon lang mas maraming ganito guys na ganitong klaseng multicab. So ayan guys, naka-turbo yan. Sliding door na rin siya, automatic yan guys, left and right, tapos mayroon pang back door yan. So lahat po yan naka-open. Ngayon sa mga probinsya guys, ito mas the best to guys, kasi i-slide mo lang siya, kasi sa mga probinsya hindi naman uso yung mga huli-huli, yung mga ganyan, ligaya nito dito sa Manila na bawal mag-open ng sliding door pag nagbibiyahe. So sa mga probinsya, napaka-pabor nito. Tapos guys, mas marami ang naikakargang tao dito. So mayroon pa sa likod dyan. Bali ilan ang nagiging nagiging karga? Bali 6 kami papunta dito eh. So ayan guys, 6 sila from Samar. So nagkasya rito, siyempre may mga gamit pa yon, hindi naman pwedeng puno ang ganito pagka long distance. So guys, ito check natin. Tubig, tapos yung ating cooling system, tapos yung ating langis, kung ano man lang mapapansin natin dito. So unang-una guys, ang i-check natin ay yung ating langis. So titingnan natin yung ating langis kung okay pa ba yung langis. So check natin yung ating dipstick. Ayan guys. So ayan guys, yung kanyang langis may okay pa naman guys. So ibig sabihin, ito ay alagang-alaga ng ating owner ng sasakyan na ito. Ayan guys, napakasariwa pa. Ayan. So ibig sabihin, hindi pa siya maitim. Okay pa yan guys. Yan. Tapos check natin kung nasa tamang level yung kanyang langis guys. Kasi ito guys, mas maganda mag-check pag naka-steady yung ating sasakyan o nakababa ang ating langis o ang ating makina, hindi mainit. So kailangan naka-level yan guys. Mayroong marking yan. Ayan guys, medyo kulang lang siya guys ng kalahating litro. Mapapansin nyo rito ay mayroon po 2 butas ang ating dipstick. So ang tama pong gauge niyan is yung pangalawa guys. Yan. So sa pangalawa po na butas kayo magbase, wag po sa una, kasi yung una guys is warning po yan. Ibig sabihin yan, pawala na po yung langis nyo. Wag nyo pong paabutin ng ganyan yan guys. So okay tayo dyan sa langis. Pwede dagdagan natin ng konti. Oo, pwede rin naman magdagdag para libaling mas sobra ng konti. Wag natin ang ating mga hose, lalong-lalo na sa ating tubig. So ayan guys, okay naman yung kanyang hindi naman siya hindi naman siya guys konti lang. So ayan guys, nagdagdag tayo ng konti para sigurado. Yan guys. So akalain mo guys, D64W from Manila to Samar o Samar to Manila. So ayan, nagbanto tayo ng langis para sigurado. Ang napapansin ko dito guys, ayos naman siya guys, kasi wala siyang oil leaks o mga sludge guys. Ayan, wala po siyang tagas, kundi meron lang siyang dumi. Pero yan guys, normal lang po yan na magkakaroon ng dumi, kasi malayo-layo po ang naibiyahe na ito. Ang masama lang guys, pag ganito, pagka mayroong mga langis sa gilid o may pumapatak sa baba, yun ang masama guys. Yun ang hindi pwedeng pang long distance. So balik tayo dito sa ating tapos na tayo guys sa langis. Punta tayo dito sa ating tubig. Sana ito guys, ang tubig nito ay malinis o hindi marumi ang ating radiator.
Bali ito guys, ang ating lagayan ng wiper, washer. And then guys, ito yung ating lagayan ng fluid. So ito guys, kasama rin sa pag-check yan. Para sigurado. So ayan guys, may papapansin kayo dyan. Ayan, naka-minimum. Ito naman guys, yung maximum. So kailangan nasa maximum tayo guys. Kung wala na po yan, umasa po kayo. Ay may tagas po yan sa ating mga gulong. Pagka yan po guys ay nag-empty. So malalaman naman guys pagka empty na, kasi doon sa ating dashboard is mayroon pong gauge yan. Magwa-warning din po itong ating itong ating brake fluid. Ayan guys, malinis naman yung ating brake fluid. Yan, wag na wag po yung masyadong maitim or maitim guys. So ayan, okay naman siya at nasa level naman siya. So okay tayo dyan sa ating brake fluids. Ayan, so punta naman tayo dito sa ating reservoir. Ito po guys yung reservoir para sa ating tubig. So ayan, medyo empty siya pero konti lang naman guys. Natural lang naman yan na magbabawas ng konti dahil sa layo ng biniyay po na ito. Pero ang kagandahan kay Sir Mr. Aboseo ay yung kanyang nilagay dito is ano na siya, yung coolant. So the best po yan sa ating mga makina, coolant po, kasi ang coolant po ay yan po ay nagbabawas ng ating mga dumi o para hindi siya tawangin ng So binuksan ko na yung ating radiator cap dyan. Ayan, binuksan ko yung ating radiator cap para ma-confirm natin kung malinis yung ating tubig or coolant dyan. Ayan, so inano ko yan. Ayan, malinis naman guys yung ating tubig. Ayan, sa radiator. So napakahalaga niyan sa ating cooling system. Kailangan kompleto ang tubig, tapos malinis ang ating tubig o hindi barado ang ating radiator. Yan, konting punas-punas kasi malikabok yan guys yung ating harapan. Yan yung tinuro ko yan guys, yung ating radiator fan kung nag-open na ba. And then guys, pumunta ako sa harap niyan. Tapos pinandar natin ang ating makina guys. Yun, on ang susi. Then start. Ang unang start niyan guys is tataas ang ating RPM ng 2,000. Yun, umanda na yun guys. Ayan, nag 2,000 siya RPM. Ngayon, check natin kung gumagana yung kanyang fan. Ayan guys, ay wala pa po siyang, hindi pa po nagana yung kanyang fan kasi hindi pa po mainit yung ating makina. So mamaya maya pag uminit ang makina is gagana na po yung ating fan. So ayan guys, bumababa na yung kanyang minor. Medyo pagka mayroong pag yun. May aso yata dito. Nakatali ba yun? Hindi ba yan? Pinakasan mo lang. Makunat na yung mga belt natin. Pero wala naman siyang crack. Ito bago. Yung ito lang wala na ako napapansin na ilaw o ayan na. Wala na siyang
Ayan guys, ito. Check natin. Okay naman siya, malambot pa naman. Maganda pa makina. Maganda pa makina nito. So una lang siya medyo maingay kasi wala pang umakit na langis yun kanina. Pero ayan, ang tumiling na siya. Ha? Kasi umakit na yung langis niya. Ang ganda pa makina. Nung bilhin ko kasi ito, nakakaano pa ako, gawa. Oo, kaya nasikaso mo pa. Kailangan din to guys, chinecheck. Ay, marami nga. Ito guys, ayan ang ating napansin dito sa ating sa aircon. Marami na siya guys. So, tingnan natin yung yun. Isang dahilan to guys, kaya humina yung ating lamig ng aircon. Kailangan na mapalitan to pali. May nabibili tayo ba? Meron siguro dito. Wala na yan, barado yan. Oo, bili tayo. Oo, hindi, kahit ako na lang lumakan. Ano na lang. Marami na to. Huwag na natin balik to. Check mo pa yung iba na. Yan guys, ito napansin natin. Isang dahilan kaya humina yung ating aircon. Wala na yan ha. Saka yung ano. Ayan, uminit na guys yung ating makina. Pagkabot yan ng 80, gagana yung ano, 80 o 9. Yung degrees. Saan ang ito. So ayan guys, gumawa siya ng sariling voltmeter, tapos yung ating temperature gauge 65 Celsius. So ibig sabihin hindi pa mag-open yan. Saka magano yan, mga 85 to 90 ang ganyang gauge. Kasi wala siya rito sa panel board. No? Nandoon yan sa kabila. Kaya kinabitan ko. Yan guys, okay naman yung andar niya. Siyempre, check natin yung ating mga hose na yan. Kung matitigas. O, siyempre, yung yan, pero okay naman siya guys. Malambot pa naman siya. So, hindi naman ano yan. Okay naman siya. Tapos, Ibig sabihin, kung makalikot ka. hindi ako masyadong ano yan. Ayan guys, malinis naman yung kanyang makina. Ayan. Napakaganda pa ng makina. Mga tayro din. Niladali ko yung mga yan. Yun guys, so ayos naman yung ating naging inspection dito. Bali, cabin filter lang yung ating na ano dito. Yan, tahimik naman yung makina. Yun. Yun guys, kailangan pag check kayo ng ng makina para masigurado nyo talagang maganda, painitin nyo muna yung makina bago nyo buksan ang ganito, kung para panigurado. Kasi guys, merong minsan na akala natin maganda kasi nung hindi pa umiinit, akala natin maganda yung ang ating makina. Pero pag masdan nyo guys, pagka uminit ang ating makina, dyan nyo buksan, malalaman nyo na may puputi dyan lumalabas. Yun ang masama guys. Pag may puti dyan na lumabas, asahan nyo, overheat ang kalalabasan yan. Yan guys, lalo na pag ganitong malayong biyahe. Saka nyo checkin pagka uminit ang ating makina. Ayan guys, goods yan. Ganyan. So yun, malalayong guys, kasi yun po yung ating bumbangis. So ibig sabihin marami ang bumba nito dyan. Start siya. Ayan guys. Tapos, mayroong malak po yun guys dahil sa ating pin. Kaya yung ating MMC dyan guys, bigyan yung ating 10 pin. Sagot pong makina na yan guys. Ang kayo lumabas dyan po, tapos mainit yung ating yun lang natin.
Ayan guys, bali tapos na tayo mag-check up dyan. Ayan yung ating check up ngayon. So, pwede na biyahe ng Samar yan guys. From Taytay to Samar ang biyahe niyan. Magpakabait ka sa amo mo. Ayun guys, so hanggang dito lang guys ang ating video. Bali wala tayong pinalitan dyan. Yung cabin filter sana guys ng aircon, kaso walang nabili dito kasi ang sabi ng auto supply is ito raw ay Japan. So order pa tayo ng cabin filter nyan. So ingat na lang sa biyahe. Yun guys, ang ating check up ngayon. So hanggang dito lang aking video. Please like, share, and subscribe. Paklik na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na papakitang video. Maraming salamat po guys.